Ito ang mga Shih Tzu ng Fourth Impact. Pero mapapatanong ka, bakit tila'y medyo mabilis ata yung pagdami nila? Mula 70 naging 100 plus, ngayon naman 200 na. At nadagdagan pa kasi marami daw nanganak. So mukhang 240 or 250 plus na ang mga Shih Tzu nila. Kaya gumawa sila ng GoFundMe account in an attempt para makalikom ng pera at makabili ng bagong space para sa kanilang 200 plus na mga fur babies. Pero dahil sa mga na-receive nilang backlash, mukhang tinanggal na nila yung GoFundMe account nila in an attempt para makalakap ng pondo para sa kanilang mga Shih Tzu. So, hindi na siya visible sa GoFundMe website. Malaking tulong kasi ang pag-create ng GoFundMe account. Nakakatulong kasi ito sa mga taong medyo hirap. So, mukhang walang capacity na maglabas ng pera sa pambayad ng emergency services such as pambayad sa mga hospital bills, sa pangburol, sa pagpapagamot, and yes, pati na rin sa mga fur babies na nangangailangan din ng veterinary attention, mga ganyan. Pero disclaimer lang dito ha, wala po akong intensyon na siraan ang Fourth Impact. Bali, ang topic kasi natin dito ay tungkol sa pagpapahalaga as a fur parent, no? Lalong-lalo na kapag marami kang alaga. So, dito natin makikita kung gaano rin challenging na mag-alaga ng hayop, lalong-lalo na kapag marami ito. Ang isa sa mga tinitignang dahilan sa backlash ay ang pagpunta ng Fourth Impact doon sa Eras Tour na sabi daw nila, bakit sila nangangalap ng pondo sa GoFundMe meron pala silang pera para pambili ng ticket sa Eras Tour ni Taylor Swift doon sa Singapore, kung hindi ako nagkakamali. So, nagsimula ang lahat nung pumunta sila dito at ang dami nilang picture, ayan o. Tsaka meron pang isa, ang issue about inbreeding. So, nag-post ang Dr. Gab Veterinarian sa kanyang Instagram account. Sabi niya dito is, do not support backyard breeding and inbreeding. So, to read further, sabi niya dito, sa dami ng mga nahihirapan na mga shelters at rescuers, nakakalungkot na makakita ng ganitong sitwasyon. Pure breed dog na nagsimula sa 5, ngayon ay 200 na. Hindi sapat na mayroon silang pagkain at tirahan. Dapat ay sapat, maayos at tama ito para sa kanila. Ang pagpaparami ng mga alagang hayop through mating sa sariling bahay na walang kaukulang permit ay tinatawag na backyard breeding. At ito po ay illegal, lalo na kung ang mga ito ay ibinibenta or pinagkakakitaan. Ang inbreeding naman ay ang pagtatalik ng mga magkakapatid o anak at magulang ng mga hayop. Ito ay nagreresulta sa mas mahinang mga anak na kadalasan ay maraming sakit at komplikasyon. Sa laki ng problema natin sa animal or stray population at animal welfare abuses, huwag sana tayong dumagdag pa. Ipakapon ang mga alaga kung hindi kayang kontrolin ang kanilang pagdami. Hindi na ito pagmamahal, kundi sarili lamang natin ang iniisip at hindi ang kanilang pangmatagalang nakapakanan. Pagmasdan niyo mabuti ang mga dami ng Shih Tzu ng Fourth Impact. Ang cute nila, di ba? Pero ang dami nila. So, yung paglobo talaga ng numbers nila, mukhang na-occupy na rin kasi yung space kung saan tumitira ang Fourth Impact. Kaya siguro gumawa sila ng GoFundMe account para magkaroon sila ng pondo na magpagawa for the fur babies nila, no? Dito mo talaga ma-realize na very challenging talaga na mag-alaga ng fur baby. So, yung mga isa na fur baby nga lang, medyo challenging din. So, in my own experience, kapag meron kaming mga fur baby, ito yung challenge na lagi mo silang pakakainin. So, pwedeng morning, sa lunch, tapos sa gabi, no? And then, kung sa ibang instances din, mga snack time, lalong-lalo na kapag nagmimerienda ka, tapos biglang nakikita mo sila lumalapit sa'yo, na gusto rin nilang kumain. Alam yon. So, hindi mo talaga mapipigilan yung mga puppy eyes nila na nagmamakaawa na gusto rin makatikim kung ano man yung kinakain mo. Yun yung ganun na parang cute moments, no? However, kapag marami talagang
mga fur babies sa bahay nyo, challenging din financially, tapos sa pag-prepare ng food. And then, every after kumain ng mga fur babies mo, kailangan mong linisin yung, parang same din sa atin, no? Naghuhugas after. So, madadagdagan talaga yung chores mo. And that's another challenge. Tapos, kapag nauubusan ka na ng pagkain sa bahay, syempre iisipin mo rin paano na rin yung mga foods ng mga fur babies mo, di ba? Kaya, para na rin kapatid mo o kaya mga anak mo, yung mga turing mo sa fur babies. Pero sa case ng fourth impact, ang dami talaga. Tapos dumadami pa rin sila. And marami talaga ang nag-iisip na pwede talagang as a result of inbreeding or backyard breeding. So, hindi ko rin naman ma-confirm, no? Pero pag tinitignan mo talaga sa video, ang dami ng mga babies na ito. Tapos, hindi na rin talaga nakakapagtaka kapag ihihingi sila sa GoFundMe. Kahit na kumikita naman sila, pero syempre naman, no, hindi talaga natin alam kung ano yung financial status ng isang tao. Unless kilalang-kilala mo talaga siya personally. So, who am I to judge them, no? Pagdating sa financial issues nila. So, hindi porket na nakikita natin sila lagi sa social media o kaya sa mass media, super yaman sila, no? Meron ding mga challenges ang mga nakikita nating personalities dahil hindi natin alam ang mga nangyayari sa likod ng camera. Para sa akin lang medyo slow yung progress ng GoFundMe kapag kumakalap ka ng mga pondo, no? It takes really time. Pero since ang fourth impact ay kilala ng performer, I think mukhang mas malaki yung chance at mas mabilis kapag mag-guest sila provincially. So, for example, kapag may mga fiesta sa mga provincials o kaya cities across the Philippines, handang-handang magbigay yung ng mga organizers ng malaking halaga sa mga performers. One example is kapag may kilalang personality, posibleng six digits yung binabayaran sa kanila. And yet, kapag sa GoFundMe, medyo tingi-tingi pa nga minsan yung mga nakakalap na pondo So, I think much better na ganun, no? O, di ba? Parang nakialam na rin ako sa gagawin nila. Pero I think, yes, mas mabilis magkalap ng ganung pondo since kilalang performer naman ang fourth impact. May psychological benefits din kasi kapag nag-aalaga ka ng fur baby, lalong-lalo na kapag nakikita mo na mas mahal ka talaga nila kaysa sa sarili nila. And kapag may oras na alanganin, alam na nila kung paano kanila proprotektahan. Ayan. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagpapahalaga ng mga fur babies. Okay? So, sana may nakarelate dito. And syempre, i-follow nyo rin ako sa Instagram, The Story of Anthony. And makakatulong din sa akin kapag follow nyo din ako sa mga social media accounts ko. So, thank you ladies and gentlemen. Always spread positive but not your legs. Thank you and have a nice day.